na sa lahat ng isinali ng Diyos sa kanyang redemptive program, hindi niya pababayaan. Bibigyan tayo ng kakayanan na abutin by His grace ang napakataas na ideals na mga ito. Kaya natin abutin in due time. Kaya natin abutin sa tamang panahon. Ang hirap na abutin. Yung rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks. Pwede. Dahil nandyan, within range na tinatawag. Kasama natin ang Panginoon, we are in Christ. Kapatid, sa iyong buhay, ano man ang iyong kalalagayan, tignan mo ang sarili mo, na parte ka sa redemption, sa programa, sa drama of redemption in Christ Jesus. So sabi ng Panginoon, Ama, sa lahat ng lumapit sa akin, sa lahat ng nagtiwala sa akin, walang mawawala sa kanila. I-preserve ko sila, gagabayan ko sila, hanggang sa dadalhin ko sila at sasabihin kung saan ako nandun naman sila. Kapatid, sa ating conclusion, sana po resolve natin. Resolve natin, hindi pa man natin naabot ito at tayo naging failure dito. Resolve na magkaroon tayo ng unconquering spirit of rejoicing. Enjoy God's blessing. Kung ano bang meron ka at sabi mo, blessing ito ng Diyos intended for your enjoyment. Ano man hindi pinagkakait ng Panginoon intended for your enjoyment kalaunan. At sa ngayon kung ano bang meron ka, ang intention niya to enjoy God. At kung hindi mo mapasalamatan ngayon ang meron ka sa Panginoon, hindi yan blessing from God. Mag-ingat. Lord, thank you. Binigay mo dito sa akin. Ngunit hindi mo ma-enjoy at hindi mo ma-enjoy ang Panginoon, mag-ingat na lang tayo. Diba? Kasi lahat ng bagay is for us to enjoy. Sabi ni Nehemiah sa kanya, sa kabila ng mga hirap nila sa pagtatayo ng wall ng Jerusalem, the joy of the Lord is my strength. Ayaw bang tanggapin na anong meron ka sa ngayon ay blessing ng Panginoon? You cannot enjoy God sa blessing meron ka sa ngayon ay hindi mo makawa yung rejoice evermore. In Christ. In Christ lahat. Second, magkaroon tayo ng unceasing attitude of fellowship with God. Na bawat araw, Monday to Saturday to Sunday, ay tayo in constant fellowship with God. Those who enjoy worshiping God, kasama ang kanilang mga kapatiran, ay sila nakaka-enjoy ng kanilang fellowship sa Diyos from Monday to Saturday. Kung ikaw mismo hindi mo na-enjoy ang fellowship with God, yung nakipag-usap sa Panginoon, sa work, sa habang nagdadrive, Lord, thank you na ikaw na sa akin. Buti pa yung iba kung minsan nandiyan yung sa salamin nila yung Lord's Prayer. May pang-make-up, may rosaryo pa dyan. Anti-distracted yun. Nagdadrive tayo dyan yung rosaryo. O kaya picture ng misis. Ibig sabihin na constant and follow. Yun ang prayer. Nasunod ka ng opisina, Lord, nandito ka, kasama kita. Thank you sa iyong biyaya. Thank you for your presence. Thank you sa wisdom. Thank you na alalayan mo ako. Paglabas mo sa opisina, pag naglalakad ka, Lord, thank you. Always in the attitude of prayer. In Christ. Magagawa mo yan because you are in Christ. And third, ever ready, tawag nilang iba, thankfulness. Mga ladies, napag-aralan niyo yung acts of gratitude yata. Diba? Acts na ba yun? Acts of gratitude. Di ba na-explain sa mga ladies? Dahil lang mga ladies, mas nakakaintindi kaysa sa... Okay, may ginawag ito, a thankful heart can always find a reason for gratitude and praise. Mga kapatid, kung wala yung pangatlo, dragging ko yung rejoice evermore.
Para bang hindi totoo. Sino sa inyo nakakita nung advertisement ng pang-ubo yata na tumatakbo pero meron siyang bilog na bakal katali sa paa niya? Yan, ano bang advertisement ng ubok na banko? Ubo yan, mamaya, biligan yan. Di ba, habang tumatakbo, may kadena at may bilog sa dulo? Basta pa sa pang-ubo yun. Kung hindi ka magpagpasalamat, kung nag-religious ka without thanksgiving, without gratitude, prayer without gratitude, thanksgiving, ay kagaya ka ng isang Kristiyanong tumatakbo na may kadena sa paa. O kaya para kang isang bangka na pinaandar mo na pero nakaangkol. Kaya magkasama ng tatlo. To rejoice evermore, to pray without ceasing, there must be thanksgiving. Dahil yung thanksgiving ang siyang nagpapagaan, nagbibigay sa iyo ng encouragement na gawin, yung rejoice evermore. Diba? So, nasabi natin, Lord, I need Thee every hour. What are your expectations sa akin? Kung kailangan kita oras-oras, Panginoon, ay kailangan din yung attitude ko ay ayon sa iyong expectation. Ang hirap magkasama ng isang Kristiyano na nakasimangot at kasama mo ang Diyos na tuwang-tuwa. Sino sa inyo nakasama yung kasimangot? Simangot sa SM mamaya. Hindi ba? Hindi ko yun ang mukha. Ang hirap nakasama yun. Sino sa inyo may katulong na pag-gising hanggang pagtulong na kasimangot? Sino sa inyo dito may katulong na ganyan? Kung may trabaho. Hirap din. Ganun din. Kailangan natin ang isa't isa, trabahador o sa employer, kaya ikaw sa trabaho. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan tayo natin ang Diyos. Pero mga kapatid, hindi natin ma-enjoy ang Diyos. Hindi niya tayo ma-enjoy pag hindi natin tanungin at alamin, Lord, what are your expectation sa akin? At ito ang tatlong expectation ng Diyos. Rejoice evermore. Pray without ceasing. Okay, ayon dun sa pagkasabi kanina, magkaroon tayo ng unconquering what? Spirit of joy. Meron tayong unceasing attitude of fellowship with God. And then, yung palagihang handa na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Huwag na huwag walain yan sa buhay araw-araw. In everything, give thanks. In every circumstances of life. Hindi mo man pasalamatan, ulitin ko, hindi mo man pasalamatan ang Diyos for everything. But pwede mo pasalamatan ng Diyos in every circumstances ng iyong buhay. Tayo kayo malang dakila namin Diyos, salamat sa iyong paalala sa bawat isa sa amin. Lord, gusto namin tapusin ang 2017 and beyond. 2017. Na nasa amin ito, rejoice evermore. Pray without ceasing. Give sa lahat and everything. Give thanks. Para ma-enjoy namin ang fellowship, ma-enjoy mo ang fellowship namin sa iyo. Ma-enjoy namin at masabi namin walking and living and praising God. At masigaw namin, there is joy in serving Jesus. Maganda lang, para pang-realize with